Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasok ng mga nagpakilalang gwardiya ang isang bahay sa Parañaque na nawawalan umano ngayon ng pera ayon sa mga nakatira. Katwiran sa pulisya ng mga gwardya, rumeresponde lamang sila sa illegal umanong pagkulong sa isang kasambahay. Itinanggihan ng pamilya habang tuloy ang investigasyon sa nahulikam na insidente. At nakatutok si Oscar Oida. Pagbukas ng houseboy ng gate sa bahay na ito sa isang subdivision sa Parañaque, isang guard ang bigla siyang itinulak at pumasok sa loob. Sinundan siya ng isa pang lalaki. Maya-maya, isa pang guard ang dumating. Ayon sa may-ari ng bahay na wala noong mga oras na yon, mga security guard umano ang mga ito sa subdivision. Yung boy ko, may dumating kaming delivery na pagkain. Tapos, hindi namin namalayan, yung guard namin dito sa subdivision, biglang binuksan, tinulak yung gate namin, pati yung boy namin, tinulak. Tapos, sabay pasok sila. Sa loob ng bahay, iikot ang tatlong security guard na animoy may hinahanap. Yung isa, tila kumukuha pa ng video. Habang yung isa naman, hawak-hawak ang houseboy. Wala silang sinabi kung ano yung pakay nila dito. Basta na lang biglaan silang lumusob dito sa loob ng bahay namin. Nagtaka din kami kasi simpleng buhay lang kami. Wala kaming atraso. Umakyat din sila sa ikalawang palapag ng bahay. Nung nakarating sila sa taas ng bahay ko, kumatok sila sa bawat pinto. Umikot sila dito sa master bedroom. Pinabuksan din nila doon sa tao ko. Yung tao ko, nagsisisigaw na, "Sir, hindi naman ako kriminal. Ano bang pakay nyo?" Habang nag-iikot ang mga guard sa loob, may 4 pang lalaki na dumating. Nung hinanap na ng anak ko, yung search warrant nila na bakit kayo pumasok, do you have any documents na papatunay na pwede kayong pumasok dito sa bahay namin? Wala, basta na lang sila pumasok sa bahay namin. So ngayon, yung tatlo na pumasok dito na gwardiya sa loob ng bahay namin, kusang umexit. Kalaunan, nadiskubre na lang umano ng may-ari ng bahay na nawawala na siya ng pera. Pera, Bukod po sa pera, may gamit po bang nawala? meron. So ito turn over na, iaano na lang namin kung ano yung mga nawala. Agad nagpa-blatter sa Parañaque Police ang may-ari ng bahay. At nang alamin ng mga pulis ang umuripakay ng mga sikyo sa nasabing bahay. Sa kadahilan ng meron daw tumawag sa kanila na may rescue. No, ang rescue daw ay tungkol sa maid o katulong na ayaw daw palabasin. Kaya sa pilitan, pumasok ang mga gwardiya rito sa isang residente doon sa multinational. Pero ayon sa may-ari ng bahay, maganda daw ang relasyon niya sa kanyang mga maid at walang katotohanan ang paratang na ito. Dapat, unang-una sa lahat, tumawag sila ng responde o ng tulong sa amin, assistance, DSWD kung meron man o barangay, para i-rescue yung sinasabi nila na di umano'y tawag. Ang pagpasok sa isang bahay na wala namang pahintulot ng may-ari ay isang paglabag na sa batas. Dahil dito, posible umanong maharap sa patong-patong na reklamong qualified trespassing, grave coercion, grave threat at robbery kung mapapatunayang may nawawala ngang pera. Handa naman daw ang security agency na namamahala sa nasabing subdivision na makipagtulungan sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Yun naman po ang sa stand ng security agency. Kung gusto po nilang makita ang bilang ng mga tao namin, kung sino po yung mga for identification, willing po kaming iharap sa inyo lahat ng mga tao for them to identify na sila nga po yung sangkot sa mga pangyayari. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ipinagluluksa, lalo ng showbiz industry, ang pagpanaw ng international award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ayon sa kanyang anak, nasawi ang veteranang aktres sa edad na 60, sanhi ng atake sa puso. Nakatutok si Nelson Canlas. Her life itself was her greatest obra maestra.
Ganito inilarawan ni Andy Eigenman ang multi-awarded niyang ina na si Jacqueline Jose na pumanaw nitong Sabado. Madamdaming kinumpirma ni Andy na atake sa puso ang ikinamatay ng kanyang ina. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. Nagpapasalamat si Andy sa mga nagmahal sa kanyang ina at hinihiling din niya na bigyan ang kanyang pamilya ng privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. We'd like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us. As our family is trying to come to terms with this unfortunate incident, please provide us the respect and privacy to grieve, and we hope this would put all speculations to rest. Naniniwala si Andy na patuloy na mabubuhay ang legacy ng kanyang namayapang ina. I'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. Ang makulay na karera ni Jacqueline, inalala ng kanyang mga kaanak, kaibigan at mga nakatrabaho, gaya ni Alden Richards na nakasama si Jacqueline sa mga seryeng Mundo Mo'y Akin, Carmela, The World Between Us at iba pa. Sa kanyang post, sinabi ni Alden na ang pagkawala ni Jacqueline ay gaya ng anak na nawala ng isang ina. Si Kylie Padilla naman, natatandaan pa raw ang mga heart-to-heart talks nila ni Jacqueline at nagpapasalamat siya sa pagiging ina at kaibigan ni kay Kylie na nakasama niya sa seryeng Bolera. Hindi naman daw malilimutan ni Andrea Torres ang malasakit ng kanyang Nay Jane na nakasama niya sa 3 serye kabilang ang The Better Woman. Proud daw si Andrea na isa si Jacqueline sa mga humubog sa kanya bilang aktres. Inalala rin ni Marian Rivera ang kanyang nanay Florencia. Si Katrina Halili, dinalaw pa raw at pinaglaanan ng oras ni Jacqueline kamakailan. Nagpaabot din ng kani-kanilang pakikiramay ang fans. Nakatakda ang cremation sa mga labi ng premyadong aktres ngayong gabi. Pinaplano na raw sa susunod na mga araw ang eulogy para ipagdiwang ang buhay at legasiya ng isa sa mga itinuturing na icons sa Philippine showbiz. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Binuhay ng mismong Justice Department ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy na naunang ibinasura ng kanilang prosecutor kabilang ang reklamong rape. At nakatutok live si Salima Refran. Salima. Alam mo, Vicky, kaugnay nga na ay nagtipo ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ito'y matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order at maghahain rin ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong
binabangga at mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Kibuloy. Itinuturing ko siyang isang kaibigan, ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po. Bago ang muling pagbubukas ng kaso ay inungkat ng Senate Committee on Women and Children ang mga aligasyon laban sa pastor. Kaya sabi ng komite, isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. pero tuloy pa rin bukas ang pagdinig nila rito at handa raw i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo. Double check sa ating lugar, mga Vicky, kasama dun sa mga nagsalita sa programa yung mismong legal counsel ni Kibuloy at narito ang kanyang pahayag. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Dagdag pa ni Atty. Topacio ay handa raw harapin ni Pastor Kibuloy ang lahat ng kaso laban sa kanya. Samantala, patapos ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Yan muna latest mula nga dito sa Maynila. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Suspendido ang mahigit 100 NFA official dahil sa patalo-umanong pagbebenta ng NFA rice sa mga pinaburang trader. Nakatutok si Mark Salazar. Nalagas ang pamunuan ng National Food Authority matapos suspindihin ng ombudsman ng 139 na opisyal ng ahensya ng 6 na buwan. For alleged involvement in the controversial sale of rice buffer stocks. Partikular na iniimbestigahan ng ombudsman ang mga ulat na may reklamong idinulog sa Office of the President noong February 13 dahil sa patalo-umanong pagbenta ng may 75,000 sako ng bigas sa mga pinaburang rice traders na mga sangkot. We cannot allow those who have been entrusted this noble task to bilk the NFA, enriching themselves at the expense of millions who struggle every day for a chance to feed their families. Si Secretary Chu Laurel muna ang tatayong pinuno ng NFA, kaya siya ang nanguna sa pulong ng Management Committee o MANCOM ng NFA. Payo niya sa komite silipin ang mga transaksyon ng NFA simula 2019. Kabilang sa sinuspinde si NFA Administrator Roderico Bioco na nauna nang nag-leave of absence para raw bigyan ng laya ang mga investigador na sumilip sa lahat ng records ng ahensya. Hindi siya sumagot sa aming tawag at text. Kinukuha pa rin ng GMA Integrated News ang panig ng iba pang nasuspinde. Sa Senado, may resolusyon ang inihain para imbestigahan ang kontrobersyal na bentahan ng bigas. May mga nakikipag-ugnayan na rin para tumistigo. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice like the victim of calamities at saka yung mahihirap na ang mahal-mahal ng rice sa market. Ba't mo ipagbibili sa trader? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Posibleng humantong sa isa na namang diplomatic protest ang investigasyon sa dalawang survey ship ng China na namataang dumaan malapit sa Philippine Rise sa loob ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Ivan Mayrina at Maki Pulido. Nakalabas na kahapon ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang dalawang survey ship ng China na dumaan malapit sa Philippine Rise. Batay sa satellite monitoring ng isang American maritime expert, nakita ang dalawang survey ship na nakatambay malapit sa Philippine Rise, isang underwater plateau na nasa northeastern seaboard ng bansa. Aminado ang Philippine Coast Guard, hindi nila alam kung nakapagsagawa ba ng research ang mga barko sa lugar na pinaniniwala ang mayaman sa langis, gas at marine resources. Tayong way para malaman. Kasi kahit na dumadaan, kung may mga sophisticated na mga equipment para mag-research, yun ay kaya nilang gawin. Pero as far as our monitoring, hindi naman sila nagtatagal doon.
Sa monitoring ng Philippine Navy galing Guangzhou, China, mga survey ship dumaan malapit sa Philippine Rise at dumiretso patungong Pacific Ocean. Sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, maaaring makidaan sa EEZ ng ibang bansa pero kailangan ng pahintulot kung magsasagawa ng research. Nag-deploy na ang PCG para mag-monitor sa Philippine Rise. Baka magstay sila dyan ng matagal, hanggat kaya nila. At kung sakali namang mga reports na kailangan i-verify, yung aeroplano ng Coast Guard ay naka-standby din. Ang gustong malinawan ng National Security Council, anong ginagawa ng dalawang research vessels ng China sa bahagi ng Dagat Pasipiko kung saan may exclusive sovereign rights ang Pilipinas. Walang problema kung innocent passage o napadaan lang sila. Pero mabagal din kasi ang takbo nitong mga barkong ito, no? It could be argued that they were just innocently passing through that area, but according to reports nga, they were seen loitering. kaya depende sa kalalabasan ng iniutos sa investigasyon sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Maaaring humantong ito sa isa na namang diplomatic protest na ihahain ng DFA. If they are conducting marine research in the area, mali po yun. It is illegal and we condemn that kind of activity in that area. Base sa ruling ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf noong 2012, ang Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa Philippine Rice na dating kilala bilang Benham Rice. Matatagpuan ito sa silangan ng mga lalawigan ng Isabela at Aurora at pinaniniwala ang mayaman sa mga mineral at natural gas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nagpakitang gila sa himpapawid ang pinagsanib na puwersa ng mga Air Force ng Pilipinas at South Korea para sa isang air show. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sabay-sabay na lumipad ang 8 P-50B Advanced Supersonic Trainers Jet o mas kilala sa tawag na Black Eagles ng Republic of Korea Air Force o ROKAF. Makalipas ang ilang sandali, kasama na ng Black Eagle sa ere ang 4 na FA-50 Light Combat Aircraft mula naman sa Philippine Air Force. Nagpamalas pa ng air superiority ang Black Eagles kung saan naging exciting ang nasa 23 maneuver na ginawa sa loob ng mahigit kalahating oras. Bahagi ito ng air show at friendship flight sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga, kung saan sanib puwersa ang Philippine Air Force at Republic of Korea Air Force. Very memorable po yung flight. We share the same passion po sa flying. It's a really big memory and I can't forget everything. Enjoy sa panonood ang mga bisita, lalo't karamihan, unang beses daw makasaksi ng air show. Maganda pala. Ang ganda-ganda, di ba? Ang galing, grabe. Diyos ko, panay nga palakpak ko eh. Sumisimbolo raw ang air show sa matatag na samahan ng Pilipinas at South Korea na binigyang diin din ni National Defense Secretary Gilberto Chodoro. We are honored to have the Black Eagles here to show us what the Korean metal is made of in the air. And we can learn, not only in terms of modernization, but also in terms of the meticulousness by which the Korean armed forces pay attention to their procedures, their logistics, their maintenance, and other support. We are still expecting air assets which are part of the Horizon 2. 2022 nang huling magsama ang PAF at ROKAF sa air show na ginanap sa Basa Air Base sa Florida Blanca. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Tinawag na isolated case ng Philippine National Railways ang viral na siksikan at tulakan sa tren nito noong February 29. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagtutulakan na ang mga pasahero sa sobrang siksikan sa tren na ito ng PNR o Philippine National Railways. Sa loob naman ng bagon, nakataas na ang ilang bag para magkaespasyo. Pero ang kuhang ito, rush hour nitong Webes sa PNR EDSA Magallanes Station, tinawag na isolated ng pamunuan ng PNR. Humihingi kami ng paumanhin at pipilitin na wag nang muli mangyari ang ganyan. It's an isolated case.
and we're going to make sure that we get to the bottom of it. Kung umiiwas sa siksikan, meron na raw ngayong bus dito sa May Tutuban Station tuwing alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon na tulad ng tren ay biyahe ring Tutuban hanggang Alabang. Noong Pebrero lang ito nagsimula bilang paghahanda sa pagsalo sa hanggang 70,000 pasahero ng PNR na maapektuhan sa nalalapit itong tigil pasada sa Metro Manila. Babaklasin na kasi ang mga riles para bigyang daan ang konstruksyon ng mas modernong North-South Commuter Railway na babagtas mula Pampanga hanggang Laguna. Yung construction po na yan na magsa-start anytime next month or the month after next. Currently, we're finalizing kung kailan finally madidesisyonan yung tigil pasada ng PNR. 80% ng tapos ang bahagi niyan mula Bulacan hanggang Pampanga habang sa 2028 planong pagganahin ng buong linya. Pag nagawa ho natin ito, 800,000 passengers daily ang kaya ho nating ma-accommodate at magbabago po ang Metro Manila. Kakatulong tayo sa traffic pag natapos yan. Pero habang wala yan, iniisip na ng estudyanteng si Aryan kung anong sasakyan niya. LRT or bus. Dito po kasi tipid eh. Tapos mabilis. Hanggang PUP Santa Mesa na po yung baba eh. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Magkaiba ang posisyon ng CHED at DepEd kaugnay ng pagbubukas ng edukasyon sa mga dayuhan na isa sa mga target ng charter change. Isa pang senador naman na nagsabi ng hihindi sa tsa-tsa, bukod pa sa minorya. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Mau Gonzales at Tina Panganiban Perez. Magkaiba ang posisyon ng Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon para buksan ang sektor ng edukasyon sa mga dayuhan. Will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment. This may result in the possible dilution of the fundamental aspects of Filipino identity, culture, and values to be taught, and worse, endanger national security. The Commission does not object. What we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive in their internationalization efforts. Kinwestiyon naman niya na iba pang pagbubukas sa mga dayuhan ng isang dating Supreme Court Justice na kontra raw sa sinasabi ng konstitusyon na dapat independent at kontrolado ng mga Pilipino ang ekonomiya. How can such national economy effectively controlled by Filipinos be attained if Congress can provide otherwise? If the operation of public utilities, schools, or companies and firms engaged in advertising now in the hands of Filipinos can be open to foreigners by a mere act of the legislative body. Hindi rin daw kasama ang resolution of both houses na pinapagulong sa Kamara at Senado sa tatatlong paraang itinakda ng saligang batas para amyendahan ang konstitusyon. Kabilang sa tatlo ang Constituent Assembly na iginiit niyang kung gagawin ay dapat hiwalay ang botohan ng dalawang kapulungan. May mensahe ang mga kongresista sa mga senador sa gitna ng pahayag ng ilan sa Senate minority na makakakuha sila ng hindi bababa sa 7 boto kontra charter change, sapat para hindi umusad ang tsa-tsa. Kasama raw rito ang ilang kaalyado ng Pangulo. I think it is now incumbent on the Senate President to show his leadership, to muster enough votes so that we can get the RB 86 approved in the Senate. Kung minority lang sa Senado ang bibilangin, 2 boto lang at hindi sasapat para ibasura ang charter change. Pero ilang linggo nang sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros na posibleng makasama nila sa pagboto kontra ang ilang taga-mayorya base sa kanilang political mapping at one-on-one conversations. Nung simula ang confident nila, nag-anunsyong may 18 na silang boto. Pero
I think na-vindicate na hindi yan accurate. And hanggang ngayong araw, I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least 7 na kakailanganin para i-down yung RBH 6. 3 na sila kung bibilangin si Senador Cynthia Villar na tutol din daw sa pag-amyenda sa buong konstitusyon. No. Bakit? Tingin ko hindi naman importante yun. Magagawa namin yun through legislation. Napas na namin yung public service sa akin for public service. So 2 na lang, education and media. Pero sakaling hindi lumusot sa Senado, kailangan pa rin daw bantayan ang Chacha sa pamamagitan ng People's Initiative. Hiling din ni Hontiveros na suspendihin muna ang pagdinig sa Chacha ngayong wala pang rules ang Senado patungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, lalo pang humina ang northeast monsoon o hanging amihan. Sa ngayon, wala na itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa po opisyal na nagtatapos ang amihan season. Patuloy pang obserbahan kung muli itong lalakas o magkakaroon pa ng panibagong bugso sa mga susunod na araw. Easterlies o yung mainit na hangin naman ang iiral at makakaapekto sa halos buong bansa. Yan din ang dahilan kung bakit maalinsangan bukas at posibleng umabot hanggang 39 o 40 degrees Celsius ang heat index o damang init bukas sa ilang lugar. Gaya po sa Dagupan, Pangasinan, Calapan, Mindoro, Tuguegarao City, Iloilo at Cotabato City. Pero kahit mainit, may tsansa pa rin ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas naman sa halos buong Luzon bukas maliban lang sa tsansa ng ulan sa Isabela at Aurora. Maliit naman ang posibilidad ng ulan sa Visayas halos maghapon bukas. Pero sa mga taga Mindanao, may mga pag-ulan sa hapon sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero doble ingat pa rin sakaling magkaroon ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Sinabi ng PNP na naniniwala ang pamilya ng batikang aktres na si Jacqueline Jose na walang foul play sa pagpanaw ng aktres. Suffice to say po na the family opted not to further discuss the case but naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play. Ayon po sa pulisya, humiling daw ng privacy ang pamilya ng aktres. Nag-abot din sila ng pakikiramay sa pamilya ni Jose. Nauna nang inanunsyo ng anak mismo ni Jacqueline na si Andy Eigenman na nasawi ang aktres noong Sabado, March 2 dahil sa atake sa puso. At isa na ngang haligi ng industriya ang nawala sa pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose na kinilala sa prestigyosong Cannes Film Festival sa France. Pero anumang papel, kahit anong genre, tumatatak ang husay ng aktres. Balikan po natin ang makulay niyang karera sa report ni Lars Santiago. Umukit ng kasaysayan para sa Pilipinas ang premyadong aktres na si Jacqueline Jose bilang ang nag-iisang aktres mula sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia na tumanggap ng Best Actress Award sa prestihiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Para ito sa hindi matatawarang husay sa pagganap niya sa pelikula ni Brillante Mendoza na Marosa. Who will not get emotional? This is Cannes Film Festival. This is big. I mean, especially in my country, not anyone can have a competition here or be nominated as a best actress. So this is big in my country right now. Ang pagkilalang yan, isa lang sa mahabang listahan ng mga parangal na iginawad sa binansagang Queen of Underacting ng Pilipinas. Ang kanyang kakaibang estilo ng pag-arte, pinusuan at kinagiliwan ng publiko. Sa TV man o sa pelikula, ipinakita ni Jacqueline ang pagmamahal niya sa sining at sa kanyang propesyon. Naging isang ina, asawa, bida. Ang sabi mo walang iwanan. Kahit na maputi na ang buhok ko at panot ka na, ang sabi mo may forever. At kontrabida. Don't call me Lola! Hindi kita apo! Call me Madam! Madam Charito! Na siguradong nagpatawa. Tinitignan ka ng mga tao.
Natural. Ngayon lang sila nakakita ng Diyos. At nagpaiyak. Hindi man ako naging magaling sa buhay ko. Ang sabi ko sa sarili ko, magiging magaling talaga akong ina. Natyak na kinainisan. Mukhang kakailanganin mo ng energy drink dahil hindi mo kakayanin ang mga susunod na eksena na makikita mo. At kinagiliwan. Oo, Antoneta. Sinisiguro ko naman sa'yo, hindi tayo maghihiwalay ng hindi ka patay. Napanood din si Jacqueline sa mga iconic Kapuso series na Mundo Mo'y Akin bilang Doña Charito Carbonell na pumatok at nagkaroon pa ng crossover sa ilang GMA shows gaya ng Bubble Gang. Anong pangingialam yan? Paki-explain. Love you. Ganun din sa seryeng The Originals, Bolera, at nito lang 2023 ay napanood pa sa isang episode ng Magpakailanman. Sa likod ng galing sa pag-arte ni Jacqueline ay ang mukha ng isang ina sa kanyang 2 anak. I love them so much. They're my life. So just be there for them anytime. Sa kanyang pagpanaw, isang haligi ng industriya ang nawala. Pero ang kanyang mga karakter, tiyak na mananatiling buhay sa alaala ng bawat isa. Sinabi ko sa sarili ko, isasayaw ko na lang ang pamilya ko. Tapos isasabi ko sila sa tugtog ng sayaw ko. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago, nakatutok 24 oras. Iginiit ng Pangulo na kailangan pumalag kung binabaliwala ang soberenya at karapatan ng Pilipinas alinsunod sa independent foreign policy ng bansa. Paglalatag yan sa posisyon ng bansa kaugnay ng China sa isang forum ng bumisita ang Pangulo sa Australia. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, 10:40 na ng gabi dito sa Melbourne, Australia, at sa maghapon nga ay marami talagang ginawa ang Pangulo gaya ng pakikipagkita sa Filipino community, pagdalo sa isang bilateral meeting at mga forum. At sa isang forum nga ng isang think tank dito sa Australia ay sinabi ng Pangulo na hindi sunod-sunuran sa kagustuhan ng Amerika ang Pilipinas. Ang ginagawa daw niya ay ang kanyang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng think tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit siya umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. We must defend the territory of the Republic, and that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. And if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost as I said, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country.
Dumalo rin ang Pangulo sa Philippine Business Forum kung saan hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na maglagak ng puhunan sa bansa. Nagkaroon din ng presentasyon ng 14 na business agreements ng Pilipinas at Australia. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, nasa $1.53 billion ang investment na ito ng Australian business sa Pilipinas. Kaninang umaga, may bilateral meeting naman ang Pangulo at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Kabilang sa napagkasunduan, pag-aralan pa ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule of law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. If you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. Emil, bandang alas 8 ng gabi dito at alas 5 naman ng hapon dyan sa Pilipinas na makipagkita nga si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Australia at pinasalamatan ng Pangulo sila sa kanilang kontribusyon dito sa Australia pati na rin sa Pilipinas. Bukas naman inaasahang may bilateral meeting muli ang Pangulo. Dadalo rin siya sa arrival welcome ng mga leader ng ASEAN dito sa Melbourne Convention and Exhibition Center dito sa ating likuran yan. At mula nga rito sa Melbourne, Australia para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Mas inspired daw sa kanyang pagbabalik trabaho si pambansang Ginoo David Licauco pagkatapos ng kanyang wonderstruck moment sa Eras Tour ni Taylor Swift. Ano kayang abangan sa kanya ng fans? Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. May Eras Tour hangover pa si pambansang Ginoo David Licauco na kagagaling lang ng Sydney, Australia para manood ng concert ni pop superstar Taylor Swift. Certified Swiftie nga raw si David na una nang na-meet si Tay-Tay sa kanyang Red Tour concert sa Manila 10 years ago. Actually, ang daming mga friends ko na guys na nag-message sa akin saying na, wow, fan ka? Parang, uy, parang fan ka ba talaga? I mean, bakit ka fan ni Taylor Swift? Kasi siguro for them, parang very... pangbabae talaga yung mga songs si Taylor Swift. Pero ako kasi, mahilig ako sa mga ganong kanta. Yung mga we're never, ever, ever. Pero di lang daw concert ang highlight ng kanyang Sydney trip dahil nakita rin niya ang kanyang kapatid at bagong pamangkin. Nadalaw ko siya for a day. Lumabas na kasi yung first pamangkin ko. Nakakatuwa nga yung hawak ko yung baby. Ngayong balik Pilipinas na, mas inspired daw si David sa trabaho. In his singer era na rin siya nang bisitahin namin sa kanyang rehearsals para sa Sparkle Goes to Canada concert tour. Dito makakasama ni David ang other half ng barda na si Barbie Forteza, pati na ang real-life Sparkle couples na sina Julian San Jose and Raver Cruz at Ruru Madrid and Bianca Umali. Kailangan daw talagang paghandaan niyang mabuti ang kanilang performances, lalo pa at idedirect ang show ni Sparkle GMA Artist Center Consultant, Mr. Johnny Manahan. It wasn't an easy task kasi hindi naman talaga ako singer. But I'm trying my best para magandang ipakita natin sa mga overseas Filipino workers abroad. Back to taping na rin si David ng upcoming Kapuso family drama na Pulang Araw, kung saan gumaganap siya bilang isang Japanese soldier na si Hiroshi. Challenging siya yung pag-aaral ng Japanese language kasi syempre iba yung tonality. But I think it's a good challenge for me. I would say this is the hardest role na ginampanan ko. So I'm just super excited kasi very dramatic. Pag hindi naman busy sa taping, isa rin sa pinagkakaabalahan ni David ay ang paglalaro ng basketball dahil may gusto raw siyang ituloy na pangarap na naudlot daw noon. I went back to my passion and yun, parang, for me kasi parang I still wanna pursue playing basketball professionally, hopefully. So maybe after Pulang Araw. Aubrey Carampel,
updated showbiz happenings. Wala pang direktang kumpirmasyon mula sa Tape Incorporated pero nagtatanong ang mga netizen kung namamaalam na ang programang Tahanang Pinakamasaya bunsod ng post ng mga host nito. Si Charisse Solomon nag-post ng photos kasama ang co-host at crew ng Tahanang Pinakamasaya na tinawag niyang Beautiful Family. Sa isang comment, nagtanong ang isang netizen kung totoong last episode na ng Noontime Show noong Sabado. Sadly, opo ang sagot dito ni Charisse. Nag-post din ng behind-the-scene photos si Mavi Legaspi at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta at bumuo sa show. Nag-comment din sa post ang ilan na mga co-hosts. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Tape Incorporated. Ginawa rin ng parangal ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa kauna-unahang Perpetual Lights Choice Awards. Kabilang riyan ang inyong 24 oras. Nakatutok si Rafi Tima. Kinilala ang GMA sa larangan ng pagbabalita at dokumentaryo sa kauna-unahang Perpetualized Choice Awards na ginanap sa University of Perpetual Health System, Laguna. Congratulations! 24 oras for Best News Program. Itinanghalang 24 oras bilang Best News Program. Isang malaking karangalan para sa amin ang bagong pagkilala sa 24 oras bilang Best News Program sa kauna-unahang Perpetual Lights Choice Awards. Mula po sa lahat ng buo-buo ng 24 oras, taus-puso ang aming pasasalamat sa mga estudyante, guro, faculty at lahat ng buo-buo ng University of Perpetual Health System, Laguna. Asahan po nyo na ipagpapatuloy namin ang tapat at kalidad na pagbabalita bilang bahagi ng aming mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Eyewitness. Wagi naman bilang Best Documentary Program ang Eyewitness. Wagi bilang Best Public Affairs Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. At ang host nito na si Jessica Soho bilang Best Female News Personality. Best Male News Personality si Ato Maraulio. Family game show. Kinilala rin ang entertainment shows ng GMA na Family Feud bilang Best Game Show. At ang Pipito Manaloto bilang Best TV Program. Ang mga parangal na iginawad sa mga nanalo ay pagkilala sa mga individual at shows na nagpakita ng dedikasyon, pagkamalikhain at katatagan para hubugin ang kulturang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Muli, taos-puso ang aming pasasalamat sa University of Perpetual Health System, Laguna. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.